Rumaragas ang pagpapala po sa atin lahat para sa ating pang-araw-araw ng tilata. Tayo ngayon ay nasa Exodus Kapitulo 12, simula versikulo 23 hanggang versikulo 51. Sinabi ni Yahweh kina Moses at Aaron, ito ang tuntunin tungkol sa Pasko. Bawal kumain nito ang mga dayuhan. Ngunit ang alilang binili ninyo ay maaaring pakanin nito kung tuli na. Hindi rin maaaring kumain nito ang mga dayuhang nakipanuluyan lamang sa inyo, o kaya'y ang mga upahang manggagawa. Sa loob ng bahay kakanin ang korderong pampaskwa. Huwag ilalahpas kahit kapiraso nito at huwag ding babaliin kahit isang buto. Ang pista ng Pasko ay pagdiriwang ng buong Israel. Lahat ng dayuhang nakikipamayan sa inyo ay na gustong makipagdiwang sa Pasko ay kailangang tuliin muna bago pasalihin sa pagdiriwang. Sa gayoy magiging para na silang katutubong Israelita. Huwag hahayaang kumain nito ang sino mang hindi tuli. Lahat ng ay saklaw ng mga tuntuning ito, maging siya ay katutubong Israelita o dayuhan. Hinunod na lahat ng mga Israelita ang inuutos ni Yahweh kina Moses at Aaron. Nang araw na yaon, sila'y inilabas niya sa Ehipto na nakahanay upang makilaban. So, ang highlight sa passage ito ay yung mga Israelita ay nakalabas na nga. At sabi dito, sila'y inilabas niya sa Ehipto. So, finally, hindi na sila slave. Kasi nga inilabas na sila ni Lord doon sa Egypt. So alam natin na itong prophecy na to ay alam na to ni Abraham. Alam niya na yung mga Israelita ay magiging slave doon sa Egypt. At alam din ni Abraham na yung mga Israelita o yung salinlahi niya sumunod sa kanya ay lalabas sa Egypto at pupunta doon sa Promised Land. Alam yun lahat ni Abraham. Pero umabot ng lagpas 400 taon bago yun natupad, pero tinupad pa rin yun ni Lord. See? Kapag si Lord ang nangako, tinutupad niya. Pinangako niya yung kay Abraham at natupad sa kapanuhunan nitong mga Israelita na to. So, kumbaga, kapag ang Diyos ang pamangako, nagplano, tinutupad niya at ginagawa niya na paraan para matupad ang kanyang kalooban at ang kanyang plano. Ginagawa niya itong noon, kaya niya pa rin itong gawin maski ngayon.